At eto mga kapatid, namnamin nyo itong verse na to. Ha? Joel 2:28. Pagkatapos ito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa kanino? Lahat ng tao. Hindi na yan franchise ng mga religious leaders lamang. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. So lalaki at babae magpapahayag ng mensahe. Tapos ngayon, yung mga Pharisees, bawal mag-preach ang babae. Bawal magpastor ang babae. Hindi pwede magsalita ang babae. Hindi si Jesus ang may sabi noon. Kaya yun man, padadaanin mo sa Jesus filter. Sasalain mo kay Jesus. Para ano pa, Jesus is Lord of Lords. Kung ang masusunod pala, yung nagbabawal sa babae. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe, magkakaroon ng mga panaginip na wala sa scripture, walang verse. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong mga matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Lahat ng yan, wala sa written text. Outside of written religious texts. They will step out of tradition, of scripture, of the old mind. Mga kapatid, yun ang age of the Spirit, nagsimula na noong Acts chapter 2. Nung sinabi ng mga taga-Jerusalem, uy, lasing yata kayo, ang pinagagawa ng mga apostle, ba't kayo ganyan? Sabi ni Pedro, hindi kami lasing, ito yung sinabi ni Joel. Lahat magtuturo, lahat mayroong katuruan, lahat may revelation. Pero syempre, after Acts chapter 2, sinupress uli ng church yun, kinontrol uli ng mga pare, ng mga religious leaders, sila lang uli ang may karapatang magsalita. Nag-backslide actually ang Christian Church, bumalik sa law. Kaya dapat palayain natin doon at dalhin natin talaga sa grace kung saan gusto ni Jesus na magpunta ang kanyang church. Luke 4:18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap o naghihirap under the law ang magandang balita ng God's love and grace above the law. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag ng law na sila'y lalaya by grace at sa mga bulag dahil sa madilim talukbong ng law na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi ng teachers of the law and Pharisees. Yung mga parenthetic expressions, suggested serving yon. But you know, when you really synthesize the readings, doon ka uuwi, doon ka pupunta. Romans 8:2, and because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Jesus sets free by decriminalizing spirit-led breaking and stepping out of the law. Kasi alam nyo, kinicriminalize ng mga Pharisees yung pag-step out of the law. Pagka hindi ka na sumunod sa law, criminal ka na. Pagka may ginawa ka na hindi prescribed by the law, criminal ka na. No, Jesus sets free. Jesus decriminalized spirit-led breaking and stepping out of the law. As very, very graphically expressed, yung babae, hindi niya sinunod yung law, hindi niya pinabato. Galatians 5:18, salamat na lang, 50 pages na lang pala yung natitira sa notes ko. Lapit na to. Galatians 5:18, but if you are led by the Spirit, church, read, you are not under the law. Tiyakin nyo lang na Holy Spirit, baka naman Spirit of the glass yan, no? Marami naman mga Spirit of the bote, tiyakin nyo lang Spirit na holy. Ibig sabihin, wala siyang ipapagawa sa inyo na hindi sang-ayon sa pag-ibig, kabutihan ng Diyos expressed in Jesus. Jesus pa rin yung filter. Para may protection ka rin kung ano-ano spirit ang maisip mo dyan. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Halimbawa, sabi ng napakahigpit na church, walang a-absent na Sunday school teacher, 52 Sundays a year. Dapat nandito kayo, bumiyak man ng lupa, kumidlat, di ba, magka-tsunami, magkaroon ng earthquake, magturo kayo dyan. Eto ngayon yung lola mo, nagtatampo sa'yo, naglalambing, taga-malayo, po, hindi mo na ako dinadala, wala nung na-born again ka. Led ka ngayon ng spirit, pupunta mo yung lola mo, nalagihingalo na nga, di ba? Sasabihin mo doon sa iyong mahigpit na teacher,
na superintendent, absent muna po ako sa Sunday, pupunta ako sa lola ko. No! The Sunday is for God. Diba? The whole of it. Hindi lang 1 hour, 1 whole day. Yun yung law. But if you are led by the Spirit, you are not under the law, umabsent ka. Puntahan mo yung lola mo. Kasi inaalipin ka lagi ng church, kahit naghihingaluan ka mag-anak, ikakasal ang pinsan, ililibing ang lola, hindi ka pinapa-attend. Kahit naman magturo ka na magturo, pareho pa rin yung mga marites, hindi rin naiiba. You are not under obligation to the law of Moses. Lalo naman sa law of the Pharisees. At lalong-lalo naman hindi sa law of modern-day Pharisees. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Paano po yan, Pastor? May picnic yung office namin, nandun yung gwapo. Sunday. O ano ba? Kaninong spirit ba yan nangungusap sa'yo? Diba? Di makinig ka. Baka naman mapagsarhan ka na ng langit. Di umabisit ka ng isang araw. Ano ba naman yon? Magsasara ba yun, church? Dahil lang pumarada ka sa harap ni gwapo sa picnic? Pero i-demonize siya ng mga Pharisees. Bawal sumaya, bawal umibig, bawal magka-girlfriend, bawal magka-boyfriend. Pag tumanda ka namang dalaga at binata at may sakit ka, di ka naman aalagaan. Ano ba, di ko na yan? Ako, alagaan ka ng mga yan. No. Kaya makinig ka sa Spirit. Paano mo malalamang Spirit? Loving, user-friendly, helpful, kind, accommodating. Yun. O, palakpakan nyo kung gusto nyong pumarada. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Para ano pa dumating si Jesus? Dumating age of the Spirit. Tapos lahat pala ng gagawin mo, nakatali ka rin. Gumising ka, maruha. Kailangan, kasi matagal tayong inuuto ng mga Pharisees, kinukulong, kinukontrol. So not only by written texts, ang lahat-lahat. Listen to this. Be verse-based, but do not be verse-limited. Yes, maganda, may verses yung mga ginagawa mo, may verse references. Pero marami kang pwedeng gawin na wala sa verses, tulad ng magluto ng adobo. Talaga kahit mangisay ka, hindi mo makikita yan doon. So, huwag kang ganun, huwag kang literal, huwag kang masyadong legalistic. Grow. Grow up beyond and out of the scripture box into the Spirit-filled skies. In the age of the Spirit, the sky is the limit. Huwag mo lang i-break ang kaisa-isang command ni Lord, love. So pwede ko na po palang nakawan yung kapatid ko ng mana. Loving ba yon? Hindi po. Hindi pwede yon. Kasi may love na law. At i-apply mo yan sa lahat ng bagay. And you can never go wrong if you applied love. Luke 2:52, and Jesus grew in mind, in wisdom and stature, and in favor with God and man. Who grows in favor with God? Those that grow in wisdom. And to grow in wisdom, you have to outgrow old wisdom. Huwag matakot mag-grow. Luke 5:37-39, and no one pours new wine, and may I say grace. No one pours new wine of grace into old wineskins mentality. Otherwise, the new wine will burst the skins. The wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, new wine, grace and love, must be poured into new wineskins, into new minds. Ang new teaching na love and grace, kailangang tanggapin ang new mindset. Palitan yung utak, palitan yung capacity, yung vibration, yung channel para makatanggap ng bagong meaning. New thought into new receivers. Ephesians 4:15, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him, who is the head, into Christ. We are to grow up into Christ. Not into Moses, not into anybody, into Christ. 1 Thessalonians 5:19-21, do not quench the Spirit. Do not treat prophecies or new knowledge outside of written religious texts with contempt. But test them all. Hold on to what is good. Balik tayo sa kwento ng babae sa balon. Siya nga pala, yun ang kwento natin. So, bumalik tayo doon. John 4:25-26. Sinabi ng babae,
Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus, I am the Messiah. Dumating na. So pakinggan. Huwag ipagpilitan ang dati. Huwag ipagpilitan yung mga anti-Jesus scriptures. Huwag ipagpilitan ng anti-Jesus traditions. Dumating na ako, so makinig ka na. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Nakinig nga ang babae, ha? Iniwan ng babae ang kanyang banga. At gawin nating metaphor, iniwan na niya yung kanyang old mind, old mindset, old goals, old objectives. May bago na siyang gusto sa buhay. Isipin mo, nagpunta siya doon, tanghaling tapat, ang init-init para umigib. Ganun kahalaga yung tubig sa kanya at that moment, pero biglang naiba. So alam mo na born again? Naiba yung isip niya. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na nga ang Kristo. Kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. The Holy Spirit filled the woman because the woman listened to Jesus. Makinig ka muna para kapuntahan ng Espiritu. Huwag mo antayin yung Espiritu para kabigyan ng karunungan. Makinig ka muna. John 4:39-41. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya ron. Imagine, ayaw nila sa mga Hudyo, di ba? Ngayon, nakiusap pa sila. Stay some more. At tumigil nga siya ron sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. The Holy Spirit touched and filled many Samaritans. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala na kami ngayon. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig na namin siya. Alam na naming siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Hindi na lang siya tagapagligtas sa mga Hudyo o ng mga Samaritano o ng mga Gentile ng sangkatauhan. Saan siya tagapagligtas? From the law. Yan ang itanim nyo sa utak nyo. Ililigtas ka from the law. Kaya huwag kang maniniwala sa mga taong ibinabalik ka sa law, ikinukulong ka sa law, inuusig ka by the law. Hindi yun alagad ni Jesus. Dahil inililigtas niya tayo from the law. Anong kahulugan niyan sa buhay natin na practical araw-araw? Sa pinaniniwalaan natin, sa itinuturo natin, sa ating asal. Sa asal natin sa mga taong iniisip natin nagkakasala. Gusto mo ba lagi silang maparusahan? Lagi silang magbayad sa kasalanan nila? Hindi yan galing kay Jesus. Kailangan mabago ang isip natin tungkol sa sin, tungkol sa law, tungkol sa grace, tungkol sa love. Dahil pag hindi mananahan sa iyo si Jesus, hindi mananahan sa iyo ang Ama, akala mo lang. Tapos ang bumubukal sa bibig mo, judgment, galit, pronouncement of galit. Alam na alam mong, aba, hindi nananahan sa iyo ang Espiritu. Pag-isip-isipan natin.